Tadhana matuwid, laging nasa ng aking puso't isip. Sa daang mabuti, nawa ako'y maihatid. Ang banal na daan, aking inaasam-asam. Ang mabuting daan, hangad kong makamtan. Kaya't ako'y gabayan at huwag nawang pabayaan ang tagapagligtas. Sana'y aking masumpungan upang ang mabuting daan ay aking malakaran. Oh Lord Jesus, please guide me with your Holy Spirit. Please lead me sa'yo, Jesus. Alam ko you can lead and guide me, because God works in you for me. Oh Holy Spirit, please lead me. Yes, Holy Spirit, please guide me. Sa'yo, Jesus, alam kong you can lead and guide me, because God works in you for me. Lumiliwanag na araw, nais kong sa puso ko'y maikintan. Ang dalisay na aral, turuan mo akong magmahal. Kaya't Panginoon, Please guide me. Yes, Holy Spirit, sa ngalan ni Jesus, please lead me. Sa'yo, Jesus, alam kong you can lead and guide me, because God works in you. Oh, Holy Spirit, please lead me. Yes, Holy Spirit, please guide me. Sa'yo, Jesus, alam kong you can lead and guide me, because God works in you for me. Sa mabuting daan, ayoko nang mahiwalay sa daan ng katotohan. Nais kong manahan sa daan ng katuwiran, nasaan ang puso ko naway pakinggan. Kaya Jesus, yes Lord Jesus, please lead and guide me, because God works in you for me. Kaya Jesus, with your Holy Spirit, Please lead and guide me, because God works in you for me. salamat sa Diyos, sa isang mabuting pastor. Salamat sa'yo, Ama, sa iyong anak at tagapagligtas na si Jesus.
sa mabuting daan. Ang malalim na dahilan kaya lalong mapalad ang magbigay kaysa tumanggap ayon sa Biblia. Kaya lalong mapalad ang magbigay. Ito po mga kapatid ang ating paksa na pag-aaralan ngayong hapon. Sulat po kayo maglista ng mga talatang ating babasahin para kahit pagkatapos po ng ating pag-aaral, pwede nyo pong ma-review. No? Pwede nyo pong balikan itong ating paksa na ngayon po'y sama-sama nating pag-aaralan. Doon po sa Gawa 20 at 35, mga kapatid, mababasa po natin ang ganito. Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagalay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina at alalahanin ng mga salita ng Panginoong Hesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. O mga kapatid, sa Facebook na nakikinig ngayon, Pangino pong salita itong binasa natin na lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Panginong salita. Sabi ng Apostol Pablo alalahanin ng mga salita ng Panginoong Hesus na siya rin ang may sabi. O kanino po itong salita na ito na sinabi? Salita ng Panginoong Hesus. Na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Pagka nilagay natin sa English, ano ba yung nakasulat dyan sa Acts 20:35? Basahin po natin mga kapatid. Bata pa ako madalas ko na itong nadidinig It is more blessed to give than to receive. Amen. Amen po sa mga nasa online. Diba yan yung madalas na sinasabi? It is more blessed to give than to receive. Salita yan ng ating Panginoong Hesus. Sa Tagalog, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. O ngayon, mga kapatid, kung kayo po ang papipiliin, saan nyo po gustong lumugar? Kung kayo po'y bibigyan ng pagkakataong mamili, saan kayo pupwesto? Doon po sa kayo po yung magbibigay o kayo po yung tatanggap?
Sige, yung mga nandyan sa online, ilagay natin, letter A, giver. Letter B, receiver. Na, yung giver, yun po yung magbibigay. Yung receiver, yun naman ang tumatanggap. Na, sige, letter A. Sino po ang pabor sa letter A? Giver. Yan, taas ang kamay dito naman sa ating bahay-sambahan. Sino yung gusto siya yung magbibigay? Sige, wala namang bayad po yung pagtataas ng kamay. Hindi naman kayo sisigilin dyan. Ayan. Yung letter B, yun naman ang receiver. Yun naman ang tumatanggap. Meron po bang gusto doon sa letter B? Yan. Sa mga sumasagot sa online, letter A. Letter A ang nakikita ko. Sister Marites Quent, letter A. Brother Charlie Camacho, letter A, giver. Kay Attorney Lingad, letter A, giver. Brother Vic, ayun, letter A din siya. 22 yung nandiyan sa online. Baka gusto nyong mag-participate dito sa ating paksa. Mga kapatid, maganda po itong paksang ito. Kay Sis Nuesca, giver. Sige po Sister Ninette Alvarez, letter A. Talagang mga kapatid gusto sa letter A. Kasi nakasulat lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Sa English, it is, balikan natin English. Brother Lito, giver. It is more blessed to give than to receive. Ngayon, mga kapatid, ang inaalam natin, yung malalim na dahilan. Kaya sinabi ng Panginoong Hesus, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Kasi yung simpleng dahilan, madali namang maintindihan mga kapatid. Kaya ka nakakapagbigay dahil meron ka. Tama po ba? Hindi ka kasi makakapagbigay kung wala ka. Tama po. Madali po bang maintindihan? Yan. Salamat po dyan sa mga sumasagot ng letter A. Natutuwa po ako at kayo ay interesado dito sa ating paksa na pinag-aaralan ngayon. Brother Jerry Liboon, yan. Yung simpleng dahilan, madali mong maintindihan O kaya, ikaw ay mapalad kung ikaw yung giver. Kasi, meron kang nasa iyo. Kaya, nagagawa mo magbigay. Diba? Parang ganito lang, para maintindihan. Saan nyo ba gusto? Yung kayo yung nililimusan o kayo yung nanlilimos? Ano po yung natin diyan, 'di ba? Ano yung nakikita natin na mas magandang tayuan? Tindigan. Tayo ba yung humihingi ng limos o tayo po yung nagbibigay ng limos? Yung mga nandyan sa online, hindi ba mas okay yung ikaw yung nagbibigay ng limos kaysa ikaw yung nagpapalimos? Amen. Amen po sa mga nasa online. Kasi pagka ikaw po yung tumatanggap, nililimusan, ano yun kumbaga ikaw lumalabas dependiente ka umaasa ka Tama po. Pero yung ikaw yung nagbibigay, ikaw yung naglilimos, hindi ka dependiente. Tama po. Hindi ka umaasa. Kumbaga ikaw ay ang tawag doon
ah, pagka ikaw po yung nililimusan, ikaw yung umaasa. Ikaw yung dependent. Tama po. Pagka ikaw yung giver, ikaw yung nagbibigay, independent ka. Tama po. Naintindihan niyo po mga kapatid. Yun yung simple na dahilan na kaya mapalad yung nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Ngayon, merong malalim na dahilan. Kaya sinabi ng Panginoong Hesus na lalong mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Yun po yung gusto kong ma-share sa kapatiran. Kumbaga ito ay madagdag sa atin, mga kapatid. Bakit ba may salita ang Panginoong Hesus? Pinasa natin, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Ngayon, ang karamihan sa atin, gusto doon sa magbibigay. Sana mga kapatid tayo, mapangatawanan natin yan. Na makapanatili tayo doon sa tayo po yung magbibigay kaysa tayo po yung tumanggap. Kasi lalong mapalad, ayon po sa Panginoong Hesus, ang magbigay kaysa tumanggap. Ngayon, umpisahan na po natin ang ating paksa. Ano ang malalim na dahilan kaya lalong mapalad ang magbigay kaysa tumanggap? Mga kapatid na pinili yung maging giver, yung tayo po yung magbibigay. Sige nga, taas uli ka ng kamay noong gusto yung giver siya. Ayan. Ayaw magtaas ng kamay ni, kumapot lang ng ulo. Gusto natin maging giver. Dapat, meron tayong maging halimbawa. May good example, best example, para matuto tayo ng pagiging giver. Gusto niyo po ba yun, mga kapatid? Kanino tayo matututo ng tamang pagbibigay? Mga kapatid, sino po ang best example para matuto tayo ng wastong pagbibigay? Basa dito po sa Juan 3:16. Ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid na gustong maging giver, gustong sila yung nagbibigay, sino po ang best example na tutularan natin sa pagbibigay? Sa binasa nating talata, sabi, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan. Ang Ama po ang tinutukoy, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, sino po ang sinasabi ng Biblia na ultimate giver? Sino po? Ang Diyos Ama. Bakit po ang Diyos Ama? Kasi ang pinakamahalaga sa Kanya, ibinigay niya sa atin. Amen! Sino po yon? Ang Kanyang bugtong na anak. Sa mga nasa online, naintindihan po ba natin yon? Gusto po nating matuto ng pagbibigay. Gusto nating maging giver. Tama po. Sino ang ating tutularan? Ang Diyos Ama sa ginawa niyang pagbibigay. Kanino? Sa kanyang bugtong na anak. Dito po mga kapatid, ang ipinapakita ng talata
ang Diyos Ama, gumawa siya ng sacrificial giving. Nagbigay siya ng may pagsasakripisyo. Amen. Amen po ba? Kasi yung pinakamahalaga sa kanya, nagawa niyang maibigay. Nagsakripisyo ang Diyos Ama para maibigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak na siyang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya nga tayo may kaligtasan ngayon dahil may nagbigay ng tagapagligtas. Amen. At yun nga po ang Diyos Ama, mga kapatid. O ngayon, anong katunayan? Na talagang ang Diyos Ama, siya nga ang ultimate giver. Pagdating sa bigayan, mga kapatid, ba hindi pwedeng mahigitan ng Diyos Ama sa pagbibigay? Tama po. Sangayon po ang mga kapatid. We cannot outgive God. Di natin pwedeng mahigitan ang Diyos pag ang pag-uusap pagbibigay. Hindi mo siya pwedeng lampasan, higitan. Kahit pantayan pa, no? Dahil ang Diyos nga ang ultimate giver Dahil yung pinakamahalaga sa Kanya, nagawa niyang ibigay. Anong katunayan? Sa Roma 8:32, mga kapatid, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin na walang bayad ang lahat ng mga bagay? Mga kapatid, nakikinig po ba? Sabi ng Apostol Pablo siya, ang Diyos Ama ang tinutukoy, na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Mga kapatid, naintindihan po ba natin yon? Tayo po ba'y mag-aalilangan sa magagawa ng Diyos sa buhay natin? Dapat ka bang magduda na kapag ka may hinihiling ka sa Diyos, hindi magagawa ng Diyos na ibigay sa iyo? Ha? Ba hindi tayo dapat magduda, mag-alinlangan na pag meron tayong hinihingi sa Diyos, hindi kayang ibigay sa atin ng Diyos. Bakit? Yun nga ang kanyang sariling anak, si Jesus Christ, nagawa niyang ibigay para sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Diba sabi natin, si Jesus Christ ang pinakamahalaga, pinaka-importante sa Ama. Nagawa niyang ibigay sa atin Ano ibig sabihin? Kung yung pinakamahalaga sa Diyos Ama na ibigay niya sa atin, yung ating mga kailangan, hindi maibibigay sa atin ng Ama. Ano sagot mga kapatid? Mahirap ba para sa Diyos na yung hinihingi natin ibigay niya sa atin? Kung yung hinihingi naman natin sa Kanya, hindi naman natin ikakasama. Amen! Baba, may sakit ka. Ano ang hinihiling mo? Kagalingan. O hindi ba maibibigay na Diyos yung kagalingan na yan sa'yo? Si Jesus Christ nga naibigay para tayo maligtas, maging dapat. Tapos yung ating hinihinging kagalingan para sa ating sakit karamdaman, hindi maibibigay ng Diyos sa atin. Maliwanag po ba mga kapatid? Halimbawa, ang problema mo anak mo, matigas ang ulo. No, hinihiling mo sa Diyos na mabago yung pag-uugali ng anak mo. Mawala yung katigasan ng ulo. Mahirap pa para sa Diyos na ibigay yung hinihiling natin na yon? Hindi. Kasi nga naibigay nga si Jesus Christ sa atin Amen.
Tama po ba mga kapatid? Ha? Kahit matigas ang ulo ng anak natin, basta huwag kang magsawang disiplinahin. Huwag mong sukuan. Tama po, na lagi mo siyang pagsasabihan, lagi mo siyang itutuwid. Tama po ba? Tapos sabayan mo ng panalangin sa Diyos na ipagkaloob yung kahilingan mo na yung anak mo baguhin ng pag-uugali niya. Amen. Yung asawa mo, matagal mo nang sinasabihan na dumalo sa pagkakatipon, samahan ka sa paglilingkod sa Diyos. Diba? Kasi, medyo yung asawa mo pagdating sa Diyos parang hindi bukas ang isip Tama po. Matigas ang puso. Di hilingin mo sa Diyos na yung puso ng asawa mo hipuin, palambutin. Tama po. O mahirap pa para sa Diyos na ibigay yung kahilingan mo. O baka hindi nyo hinihingi sa Diyos. Kaya ang inyong mga asawa hindi nyo maisama sa paglilingkod. Ha? Mga kapatid, naintindihan niyo po ba? Ang Diyos nang magbigay, ang ibinigay niya yung pinakamahalaga sa Kanya. Kaya kung meron tayong hihilingin sa Diyos, mga kapatid, magtiwala tayo na kaya niyang ibigay sa atin yun. Amen! Praise the Lord, hallelujah! Ultimate giver ang Diyos. Hindi natin pwedeng higitan ng Kanyang pagbibigay. Pantayan ng Kanyang pagbibigay. Amen! Kaya gusto nating matuto ng pagbibigay. Gusto nating maging giver. Kasi lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Tularan natin ang Diyos. Tama po. Siya yung best na example sa pagbibigay. Ngayon, ang Diyos Ama, ibinigay niya si Jesus Christ, ang kanyang anak, para sa atin, para tayo maligtas, pagkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, tingnan naman natin ang anak, si Jesus Christ. Kung ang ama ay giver, ang anak ba na si Jesus Christ, giver din? Giver din si Jesus Christ? Basa sa Marcos 10:45, mga kapatid. Sapagkat, ang anak ng tao rin naman, Jesus Christ yun, ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubo sa marami. Mga kapatid, ang Diyos Ama giver, ibinigay ang kanyang anak. Tama po, para tayo maligtas. Yung anak naman na ibinigay na si Jesus Christ, giver din ba siya? Giver din. Sabi rito ang anak ng tao rin naman ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. At ibigay ang kanyang buhay na pangtubo sa marami. Si Jesus Christ, anak ng Diyos, amen, giver din. Ano naman ang kanyang ibinigay? Ibinigay niya ang kanyang buhay na pangtubo sa marami. Kaya mga kapatid, gusto nating matuto ng pagbibigay. Meron pala tayong tutularan. Ang Diyos. Ang Ama, ibinigay niya si Jesus Christ, ang kanyang anak para sa atin. Tapos, ang anak naman na si Jesus Christ, ibinigay naman ang buhay niya para tayo tubusin. Amen. Ngayon, papaano ibinigay ni Jesus Christ ang kanyang buhay para tayo matubos, mga kapatid? Basa sa Juan 10:17-18. Basahin natin. Dahil dito'y sinisinta ako ng Ama, sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang kunin kong muli.
Sino may hindi nag-aalis sa akin ito, kundi kusa kong ibinibigay. May kapangyarihan akong magbigay nito at may kapangyarihan akong kumuhang muli. Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama. Mga kapatid, si Jesus Christ, ginawa po niya na ibigay ang kanyang buhay. Tama po. Paano niya ginawa yung pagbibigay ng kanyang buhay? Para tayo tubusin. Di po ba sa pamamagitan ng buhay ni Jesus Christ, sa pamamagitan ng kanyang dugo, nagawa niyang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Amen. Ngayon, paano ginawa ni Jesus Christ ang pagbibigay ng kanyang sariling buhay? Sabi niya usa kong ibinibigay. Usang loob na ibinigay ng Panginoong Hesukristo ang kanyang buhay para sa atin. Amen. Maliwanag po sa ating mga kapatid na nandyan po sa online. Naintindihan po ba natin? Ang Diyos, sa Kanya tayo matuto ng pagbibigay. Kasi ang Diyos Ama, giver. Binigay niya si Jesus Christ. Si Jesus Christ naman, na ibinigay, giver din. Binigay naman ang kanyang buhay. Kusa niyang ibinigay yon. Amen. O ngayon, ang Holy Spirit. Mga kapatid, kung ang Ama, giver, ang Anak, giver, ang Holy Spirit, giver din ba ang Holy Spirit? Anong katunayan? Na yan nga po na ang Holy Spirit, kagaya din ng Ama, ng Anak, giver din. Basa. Sa Gawa 1:8. Ito po ang nakasulat. Tatapwat. Tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Mga kapatid, ano sabi dito ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad? Tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Ano ibig sabihin? Ang Holy Spirit, giver din ba siya? Giver din. O ano binigay ng Espiritu Santo sa mga alagad? Pagdating niya, nagbigay ang Holy Spirit ng kapangyarihan. Amen. Amen po sa mga nasa online. Pag pinag-aralan natin ng Diyos, ang tinatawag na Trinity ng marami. Yung Trinity, ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo. Iisa pala sila. Sila pala likas na mapagbigay. Amen. Amen po sa mga kapatid sa online. Yung pagiging mapagbigay, likas na katangian ng Diyos. Ang Ama, giver. Ang Anak na si Jesus Christ, giver din. Ang Holy Spirit, ganun din, giver. Ang Holy Spirit, ang ibinibigay naman niya sa mga sumasampalataya, kapangyarihan. Di ba nang dumating nga ang Holy Spirit, yung power, binigay niya sa mga sumasampalataya. Unang-una na sa mga apostol. Amen. Ayan, kay Brother Jerry Liboon, ang Ama ibinigay ang Anak. Ang Anak ibinigay naman ng kanyang buhay. Ang Espiritu Santo
nagbigay naman ng kapangyarihan. Very good. Ayun, talagang detalyado. Nakakatuwa naman pagka ganyan na yung ating pag-aaral na ito ay madaling maintindihan. Ano? Anong katunayan na ang Holy Spirit? Siya nga yung nagbibigay sa mga Kristiyano. Nagbibigay siya ng kapangyarihan, siya nagkakaloob nung mga iba't ibang kaloob sa mga sumasampalataya. Unang Korinto, Kapitulo 12, 4 hanggang 11. Ngayon, may iba't ibang mga kaloob, tatapot iisang Espiritu. At may iba't ibang mga pangangasiwa, tatapot iisang Panginoon. At may iba't ibang paggawa, tatapot iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Tatapwat, sa bawat isa ay ibinibigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan naman. Yan po mga kapatid, sa iglesia may iba't ibang mga kaloob. Ngayon, ang Holy Spirit ang nagbibigay ng mga iba't ibang kaloob sa iglesia. Sabi rito, tatapot sa bawat isa ay ibinibigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan naman. Ano-ano po yung mga kaloob na yan na para sa kapakinabangan noong nasa iglesia? Basa, tuloy natin. Sapagkat sa isa, sa pamamagitan ng Espiritu, ay ibinibigay ang salita ng karunungan at sa iba ang salita ng kaalaman ayon din sa Espiritu. Sa iba'y ang pananampalataya sa gayon ding Espiritu at sa iba'y ang mga kaloob na pagpapagaling sa iisang Espiritu. At sa iba'y ang mga paggawa ng mga himala at sa iba'y hula at sa iba'y ang pagkilala sa mga Espiritu at sa iba'y ang iba't ibang wika at sa iba'y ang pagpapaliwanag ng mga wika. Tatapwat ang lahat ng ito ay ginagawa ng isa at ng gayon ding Espiritu na binabahagi sa bawat isa ayon sa kanyang ibig. Mga kapatid, nasundan po ba natin yung ating mga binasang talata? Sa iglesia, meron tayong kani-kanyang kaloob. Iba't ibang mga kaloob sa atin sa iglesia. Sino nagbigay sa atin ng mga kaloob na yon? Ang Holy Spirit. Amen. Ako po mga kapatid, meron akong tinanggap na kaloob mula sa Holy Spirit. Payag po ba kayo doon? Sabi po rito nagkakaloob ang Espiritu noong kaloob na pagpapagaling. Amen. Nung ako po'y mapagkalooban, dahil ako'y sumampalataya na ang Holy Spirit nga nagkakaloob, ayun mga kapatid, napatunayan ko, isa ako sa mga napagkalooban. Ngayon, yung mga makakarinig nito sa akin, hindi papayag. Ano ba ang ko ron? Di ba Kung sila ba hindi pumayag maapektuhan ba ako? Hindi naman Tama po. Kahit ba sila kumontra. Kagaya noong pinagtatawanan ako doon sa bigyan ng bagong eardrum. Ginagawa nilang katatawanan yun Oo. Sabi ko, dahil hindi nila naiintindihan, hindi nila nauunawaan. May video naman yung pinag-pray na mahina yung tainga, nakarinig May video naman May patunay na siya nagpapasalamat sa Diyos na noong ipag-pray ko siya, noong yung aking daliri ilagay ko sa kanyang tenga, nakarinig siya. Kaya sinabi ko na ako'y tumanggap ng kaloob mula sa Holy Spirit, kaloob na pagpapagaling. Merong mga kokontra, paano sila, di ba? Oo. Hindi naman dahil sa sila hindi sumasang-ayon hindi na ako makakatulog ng mahimbing.
Diba? Na dahil hindi sila sa mga ini, sasakit ang ngipin ko. Hindi. Yan po mga kapatid, yung ating mga ka-Bible study. Nandiyan naman ang mga videos eh. Merong video testimony. Merong written testimony. Ang marami nga dyan hindi ko pa nakita eh. Nasa abroad. Nasa malalayong mga lugar. Kaya ako po, sumasampalataya ako na ang Holy Spirit giver. Dahil may ibinigay sa akin ng Holy Spirit. Ngayon, yung iba, kaya hindi siguro makapayag, makasang-ayon, yung iba kasi inggit na lang no? Dahil hindi sila napagkalooban, naiinggit sa napagkalooban. Kasi ganun din nung panahon ni Jesus Christ. Sino ba ang nainggit kay Jesus Christ? Di ba yung mga Pariseo, yung mga eskriba? Kasi ang nagagawa ni Jesus Christ, hindi nila magawa. Amen. Sino ba nainggit sa mga apostol? Hindi ba yung mga religious leader? Yung mga eskriba, mga Pariseo, mga Saduseo. Bakit? Kasi yung nagagawa ng mga apostol, hindi nila magawa. Ngayon, sino ba nasa likod ni Jesus Christ? Sino nasa likod ng mga apostol? Kaya nandyan yung mga himala, nandyan yung mga pagpapagaling. Hindi ba ang Holy Spirit? Amen. Maliwanag po sa ating mga kapatid, sa ating mga ka-Bible study. Gusto po nating maging giver kasi may sinasabi si Jesus Christ, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Sino po ang ating tutularan sa pagbibigay? Ang Diyos. Pag sinabi nating Diyos, ang Ama, si Jesus Christ at ang Holy Spirit. Kasi sila po, yung tinatawag na Trinity, pagdating sa pagbibigay, iisa sila dyan. Amen. Likas na katangian ng Diyos ang pagbibigay. Amen. Ngayon, bilang mga sumasampalataya sa Diyos at bilang mga anak ng Diyos, ano ang dapat nating magawa? Efeso 5:1 hanggang 2, mga kapatid. Tayo nga'y magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal. Sino po ba rito mga anak ng Diyos? Kailangan ho bang, mga nandiyan sa online, mga anak ba ng Diyos yung mga dumadala sa online? Yun ang aking pag-asa. Gusto ko lahat ng mga kapatid na dumadalo, mga anak ng Diyos. Ngayon, bilang mga anak ng Diyos, ito nakasulat, mga kapatid, kahit kayo pa magbasa. Kayo nga'y magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal. Mga anak tayo ng Diyos, tama po. Bilang mga anak ng Diyos, kailangan pala, dapat pala, tularan ng Diyos. Amen! Ngayon, paano natin magagawang tularan ng Diyos? At saan natin siya tutularan? Sa dos. At magsilakad kayo sa pag-ibig. Gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo at ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili, nahain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Mga kapatid na nakikinig, dapat nating tularan ng Diyos. Tama po. Bilang mga anak ng Diyos, tumulad tayo sa Diyos. Amen. Ano ang ating tutularan? Sabi 5:1 hanggang 2. Balikan natin. Kayo ngayon magsitulad sa Diyos, na gaya ng mga anak na minamahal, at magsilakad kayo sa pag-ibig. Gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ng kaniyang
sarili. Mga kapatid, mga anak ng Diyos, dapat ang Diyos tularan natin. Tumulad tayo sa Diyos. Ano ang ating tutularan? Ang Diyos. Dahil sa kanyang pag-ibig. Ano ginawa ng Diyos? Yung pagbibigay. Amen. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, sa pag-ibig ni Kristo sa atin, ano ginawa ng Diyos? Ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili. Nahain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Ano ang dapat nating maintindihan dito, mga kapatid? Bakit po sinasabi na lalong mapalad ang magbigay kaysa tumanggap? Ano ang malalim na dahilan, mga kapatid? Ang malalim na dahilan, ganito. Bilang mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, natutong maging giver, matuto tayong maging mapagbigay. Tayo po, mga kapatid, nagiging salamin ng Diyos sa kanyang pagbibigay. Dahil sa ginagawa nating pagbibigay, nakikita ng mga tao ang kalikasan ng Diyos sa pagiging mapagbigay. Amen. Para tayong salamin, refleksyon. Ayan. That's the right word, ano? Kasi ang salamin, wala namang sariling liwanag yan eh. Diba? Ang nangyayari, mga kapatid, ang Diyos ang source. Ngayon, sa ginagawa nating pagbibigay, nakikita ng mga tao ang Diyos sa atin. Amen. Mag-amen naman po yung mga nasa online na naintindihan niyan. Di po ba isang kalikasan ng Diyos, isang katangian niya yung siya mapagbigay? Ang Diyos ay hindi naman nakikita. Tama po. Ngayon, bilang kanyang mga anak, ginagawa natin ng pagbibigay, mga kapatid, kusang loob na pagbibigay. Ginagawa natin yung pagbibigay, mayroong pag-ibig. Kagaya ng ginawa ng Diyos. Amen. Nakikita ng mga tao ang Diyos sa atin sa ginagawa nating pagbibigay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Naintindihan po ba natin yan, mga kapatid? Alam nyo po, ma-share ko lang sa inyo. Ang tagal ko po roon sa 19 years ako ron. 19 years. Halos 2 dekada. No? Pero ito pong ating paksa ngayon, mga kapatid, salamat po sa Diyos. Salamat sa Holy Spirit. Tuwa ako nung ito po ay, yung paksa ay binabalangkas. Sabi ko, salamat po sa Holy Spirit. Ipinakilala niya ito, ipinaunawa niya. Na yung palang sinabi na lalong mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Kaya pala malalim yung dahilan na sinasabi doon. Kasi ang Diyos sa pagiging ultimate giver, wala namang makakapantay sa kanyang ginawang pagbibigay. Amen. Ang Diyos Ama, si Jesus Christ, ang Holy Spirit, giver giver. Ngayon, bilang mga anak ng Diyos, kailangan pala tayong matuto. Kailangan na itularan natin ang Diyos. Kung ang ating Ama ay giver, tayo bang mga anak, giver din? Amen po, mga kapatid. Kung tayo po'y naniniwala, lahat tayo'y mga anak ng Diyos, ang Ama, giver. Si Jesus Christ, giver. Ang Holy Spirit, giver. Ang Diyos na ating sinasambay, giver.
tayo pong mga anak ng Diyos, mga sumasamba sa Diyos, tayo po ba'y mga giver? Giver po ba? Praise the Lord, hallelujah. Madali po bang maintindihan ngayon, mga kapatid? Ha? Kaya hindi niya na po babaguhin yung inyong pinili. Kasi di ba sabi ko, mamili kayo. Giver o receiver? Giver pa rin. O bakit? Kasi yung pagiging giver, kanino ba tayo natuto niyan? Hindi naman yan nanggaling sa atin Amen. Yung pagiging giver, nag-originate, nagmula sa ating Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya yung anak ng Diyos, paano mo siya makikilatis? Ano yung makikita mo na madaling mapansin pagka anak ng Diyos? Ha? Ay yung pagiging giver. Ang Diyos kasi natin, ang Ama natin, hindi maramot. Tama po. Mapagbigay ang Diyos. Kaya ang mga anak ng Diyos, yung mga sumasampalataya, mapagbigay din. Amen. Maliwanag po ba sa ating mga kapatid? Ha? Diyan sa online, maliwanag po ba? Kaya po yung pagbibigay, mga kapatid, yan ang gusto ng Diyos na ating matutunan. Yung likas na katangian ng Diyos na siya mapagbigay, yun ang kanyang gustong matutunan natin. Kaya, ang Diyos nag-utos din. Ano yung utos ng Diyos? Sa Lucas, sa 6:38, magandang balita, Biblia. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Ayan mga kapatid, para tayo ay matuto sa katangian ng Diyos, yung kanyang likas na katangian na pagiging mapagbigay. O eto, ang Diyos ay may utos. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Ano dapat nating maintindihan mga kapatid? Pagka ikaw ay anak ng Diyos, ginagawa mo yung utos na pagbibigay at ito ay likas na rin sa iyo. Yung pagbibigay, ano ang gagawin ng Diyos sa mga mapagbigay niyang mga anak? Magbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos. Ano dapat nating maunawaan mga kapatid? Ginagawa mo yung pagbibigay bilang anak ng Diyos. Natutunan mo yung likas na katangian ng Diyos na pagbibigay, pagiging mapagbigay. Tayong mga nagbibigay, bibigyan din ng Diyos. Amen. Hustong takal, siksik, liglig, umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Mga kapatid, gusto niyo po bang subukan yang sinabi na yan ng Panginoong Jesucristo? Maranasan natin yung siksik, liglig, umaapaw. Gawin natin yung pagbibigay. Amen. Kasi yun ang sinabi ni Jesus Christ. Yun ang pangako ni Jesus Christ. Na yung magbibigay, magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Kaya pagka ginagawa mo kapatid yung pagbibigay, hindi dapat sumagi sa isip mo na baka naman pag nagbigay ako, mawalan ako. Baka naman pag nagbigay ako, maubos ako. Mga kapatid, pagka tayo, ang ginagawa nating pagbibigay, sa paraan ng Diyos. At yung binibigyan natin, yun yung karapat-dapat talagang bigyan, hindi ka mauubos dyan. Amen.
O kasi yun ang naging karanasan noong mga ibe. Kaya pagdating sa pagbibigay, sila mga natisod. Sa isang banda naintindihan ko alam ko yung kanilang pinanggagalingan Kaya lang, ang dapat nilang maintindihan, kaya naman kayo naubos kasi nauto kayo Diba? Naghamon ng ubusan, Brad Melvin. Ayun, naghamon ng ubusan, itong si KDR, kayo pumatol. Ang nangyari, lahat ng nalaman ng bulsa, binigay. Talagang nakipagsabayan ng ubusan. Di naubos yung mga miyembro. Si KDR ang pumaldo. Kasi hindi gawain ng Diyos yun. Hindi iglesyang sa Diyos yun Amen. Yun lang naman yun. Pero para tayo, dahil sa sinasabi ng ibang mga exeter na naubos sila, kasi nga, hindi naman mangangaral ng Diyos yun. Hindi naman gawain ng Diyos ang inyong sinuportahan. Kapritsyo lang noong magtsuhin. Tama po. Pagka ang ating bibigyan, yun talagang karapat-dapat. Yun talagang kinakasihan ng Diyos. Gawain ng Diyos. Amen. O bakit ka mag-iisip? Ba't ka mag-aalala? Bakit ka magwo-worry? Na baka ikaw maubos yan? Baka ikaw mawalan? Nangako si Jesus Christ. Panghawakan natin. Amen. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Alam niyo mga kapatid, meron tayong ayaw lang niya magpabanggit nung kanyang pangalan. Pero siya po mismo tuwan-tuwa sa kanyang nararanasan Siya excited din sa MCGI. Noong madinig niya yung aking paksa tungkol sa pagbibigay ng ikapo, sabi ko, di subukan nyo. Kasi sabi ng Diyos, subukin nyo ako sa bagay na ito. Tama po. Malaki stress G's. Sabi ko, ang Diyos, bawal subukin. Amen. Pero mismong ang Diyos nagsabi, subukin nyo ako sa bagay na ito. Dito lang ang Diyos pumapayag na siya subukin. Saan? Sa pagbibigay ng ikapo. Ba yung kapatid natin, sabi niya, Brad Willie, nagkaroon ako ng interest dun sa sinabi mo na yan Ngayon wala ka nadinig yun. Ang Diyos pala pwedeng subukin dun sa pagbibigay ng tithes. Sa ibang bagay, hindi siya pwedeng subukin. Diba? Malaki yung stress G's. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Ayan, nakasulat. Ang ginawa nung ating kapatid, talagang, sige nga subukin ko ngayon. Brad Willie, mula nang gawin ko, nagtuloy-tuloy yung blessing. Nakita niyo po mga kapatid, yung ating iniipon na pondo para sa solar panel dito sa bahay-sambahan. Nakita niyo po ngayon kung magkano na po? Di po ba mga 60,000 na? Amen. Bakit? Nung nakaraang Santa Cena ko lang naman po yan, nilatag sa kapatiran, tama po. Last month lang yun. Ngayon po ay meron ng 60,000 yung pumasok na pondo. Kasi nga yung kapatid natin, parang siya, excited siya. Tuwing siya kumikita, nagbibigay siya ng tithes. Mga kapatid, sabi niya, Brad Willie, totoo talaga yung napakinggan ko sa'yo. Sabi ko, salita ng Diyos yan Sabi ng Diyos, subukin niyo ako sa bagay na ito. Yan yung hindi ko naranasan sa MCGI. Wala ikang ganyang pagtuturo si Brad Eli. Nung madinig ko sa Brad Willie, sinubok ko. Talaga ang Diyos nakikipag-usap. Ang Diyos nakikipag-usap sa akin. Pag ako'y nagbigay, may balik.
Tinutupad ng Diyos yung kanyang pangako. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mga kapatid, subukan nyo po. Kasi meron ng nakapagpatunay eh. Kaya yung kapatid, pagka nagbigay, tumawag sa akin, Brother Willie, ayaw ko talagang ma-delay itong pagbibigay na ito eh. Kasi, ang Diyos talaga sumasagot eh. Sabi ko kapatid, talagang yun. Garantisado yun eh. Kasi, pinasulat ng Diyos yan eh. Amen. Yung pagbibigay ka ako ng ikapo, iba naman ka ako sa Israel. Kasi sa Israel, obligado. Inuobliga yung mga Israelita. Ngayon kako sa atin, pwede natin gawing kusang loob na pagbibigay. Si Abraham nga kako, ginawa din yung pagbibigay ng ikapo, kusang loob. Pwede nating tularan si Abraham sa kanyang ginawang pagbibigay ng ikapo or ng tithes. Amen. O ngayon, mga kapatid, balik tayo sa ating binasang Lucas 6:38. Bilang mga anak ng Diyos, dapat tularan natin ang Diyos. Yung katangian niya na siya mapagbigay, masundan natin yon mga kapatid. Ngayon, para tayo masanay, ito yung ibinigay ni Jesus Christ. Meron din siyang pag-uutos. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Ang Diyos, binibigyan niya sino? Yung mga nagbibigay. Pagka ikaw ay nagbibigay, ang Diyos ay magbibigay din sa iyo. Amen. Anong katunayan na ganun nga po yung nasa Biblia na sistema? Pagka nagbibigay, bibigyan din ng Diyos. Basa, 2 Korinto 9:7-8. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob, at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Ito po ang dapat na paraan pagka tayo nagbibigay, mga kapatid. Ano po yon? Ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Dapat kusang loob ang pagbibigay, at yung pagbibigay mo may kagalakan, masaya ka sa pagbibigay na ginagawa mo. Amen. Ayo po ba mga kapatid? Yan din po ba nararamdaman nyo pagka kayo nagbibigay? Kusang loob, hindi napipilitan, tapos masaya ang pagbibigay? O ano sabi sa talatang 8? Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Nakita niyo po mga kapatid? Yung masaya sa pagbibigay, kusang loob ang pagbibigay, hindi napipilitan. Sabi ng Apostol Pablo, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Ang Diyos tuloy-tuloy po ang pagbibigay sa atin. Para tuloy-tuloy din tayo sa ating pagkakawang gawa. Amen. Sa ating mga pagbibigay ng tulong. Ang iglesia ating sinusuportahan, ang iglesia ating pinagmamalasakit. Ano gagawin ng Diyos sa mga nagbibigay na masaya, kusang loob, hindi napipilitan? Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. Yung buhay na masagana, mga kapatid. Yun po yung buhay na ipagkakaloob sa atin ng Diyos. Masaganang buhay. Higit pa sa inyong pangangailangan. Gusto niyo po bang maranasan yung masaganang buhay, mga kapatid? Ang masaganang buhay, wag tayong magkamali na pag sinabing masaganang buhay, yun yung maraming pera lang. Hindi po doon nahuhulog lang .
na para masabing masagaan ng pamumuhay, maraming pera. Hindi po yung totoo. Bakit? Maraming may pera hindi rin na-enjoy yung masagaan ng buhay. Amen. Bakit? Maraming ang pera, linggo-linggo namang nasa ospital. Tama po. Yung kinikita niya, doon lang sa ospital na pupunta. Hindi masagaan ng buhay yun. Tama po. Ang masagaan ng buhay, mga kapatid, yung tayo po ay mayroong contentment, nasisiyahan sa ating kalagayan. Tama po. Meron tayong nakakain sa araw-araw, 3 beses isang araw. Nakakapag-merienda pa paminsan-minsan. Tama po. Hindi ba masagaan ang buhay na yon? Ang dami kasi ngayon hindi na kumakain. Tama po. Tayo nakakakain pa naman. At kung ano yung ating gustong kainin, di ba? Nakakain natin. Meron nga, mayayaman lalo ngayon, pag-init. Di ba? Hindi makapag-ice cream. Hindi makapag-halo-halo. Bakit? May diabetes. Mataas ang blood sugar. Tama po. Pero tayo, na-enjoy natin yung hindi na-enjoy ng mayaman. Tama po ba? Yung mga nasa online, naintindihan po ba? Yun ang masagaan ng buhay na healthy. Ang pamilya. Walang nagkakasakit. Amen. Health is wealth. Tama. Diba? Yun yung masagaan ng buhay. Na ikaw meron kang oras para sa pamilya mo. Nakakapag-bonding kayo ng family. Di ba? Yung iba, maraming ang pera, busy-busy naman sa negosyo, walang oras para sa pamilya. Amen! Naintindihan po ba ng mga kapatid? Pag tayo po ay mapagbigay, ang gawain ng Diyos ay ating sinusuportahan. Masaya ang ating puso sa pagbibigay, sa pagtulong, hindi napipilitan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan. Kaya ako po mga kapatid, nang ito pong mga nakasulat na yan naunawaan ko, natuto ko maging kontento. Sabi ko, masagana na buhay ko. Ako mismo nagsabing masagana na buhay ko. Hindi naman kailangan meron kang milyon sa bangko para masabing masagana ka. Hindi. Ang masaganang buhay, yung ikaw ay meron kang peace of mind. Payapa isip mo, payapa loob mo. Pag natulog ka sa gabi, masarap ang tulog mo. Tama po. Tapos ang pamilya mo'y maayos, walang nagkakasakit. Pagka ang mga anak mo'y kailangang pumunta sa eskwelahan, mag-aral, nakakapag-aral sila. Amen. Nabibigyan mo ng baon, naaabutan mo ng baon. Amen. Yun na yung buhay na masagana. Mga kapatid, kung mayroong mga pangangailangan, ano naman yun? Nasasapatan naman. Di naman tayo kinakapos o kinukulang. Amen. Pag dumarating yung mga bayarin, si Judith, diba? Dumating yung sa Meralco, dumating yung sa tubig. Nababayaran okay na yun. Nagkakaintindihan po ba mga kapatid? Yan po yung sinasabing buhay na masagana na ibinibigay ng Diyos kanino? Kanino po niya ibinibigay yan? Sa mga natuto ng kusang loob at masayang pagbibigay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Maliwanag po dyan sa mga kapatid natin sa online. Ha? Kaya ako po mga kapatid, nagpapasalamat sa Diyos. Natutunan ko po ito at naibabahagi ko sa inyo. Kung natuto lang yung mga nandoon sa samahan na yon, sa iglesyang pinanggalingan natin nung araw, dapat maayos na sila eh. Kung natuto lang ng contentment yung mga leader doon, hindi walang contentment Walang kabusugan, walang kumbaga hindi sila nakukontento Di ba? Ang kanilang yung kanilang mga leader, naaawa ako sa mga miyembro Ang patuloy na kinukuba, patuloy na nilulumpo. Ang dami ng mga mayayaman doon na bankrupt. No, nakita ko yung mga litrato ng mga dating mayayaman ngayon nakaawa-awa. Naubos talaga, naubos. Kasi nga, yung ginawa nilang pagbibigay, hindi naman talaga yung dapat bigyan mga kapatid, mga ka-Bible study. Yung iba nagbigay doon para lang magpahanga, para lang mapalapit doon sa sugo. Di ba? Kaya sila naubos. Hindi naman talaga sugo ng Diyos yung mga yun. O kaya, tayo po mga kapatid, matuto tayo ng kagaya ng ginawa ng Diyos. Yung kanyang likas na katangian na pagiging mapagbigay bilang mga anak ng Diyos, yun lang po ang ating sundan. Gawin natin sa pag-ibig yung ating pagbibigay. Kasi ganun ang Diyos Dahil sa pag-ibig, ibinigay niya si Jesus Christ. Ang Ama, ibinigay si Jesus Christ sa atin. Ngayon, si Jesus Christ, dahil sa pag-ibig, ibinigay naman niya kanya sariling buhay. Amen. Sundan po natin yon mga kapatid. Ngayon, ano ba ang dapat na maging motibo pagka tayo po ay ginagawa natin ng pagbibigay, mga kapatid? Kasi bilang mga anak ng Diyos, yung pagbibigay dapat matutunan natin gawin din. Ngayon, ano ba yung tamang motibo ng pagbibigay? Pagka ang motibo ng pagbibigay ay para magpakitang tao lang, para magkaroon ng kapurihan sa paningin ng mga tao, ay hindi po tama yung pagbibigay na yon. Amen. Mateo 6:1-2, sinasabi po doon na hindi dapat na tayo gagawa na pakitan tao lang. Walang kagantihan. Walang tatanggaping ganti mula sa Ama na nasa langit. Amen. Naintindihan po ba natin yon mga kapatid? Wag nating gagawin ang ganyang paraan ng pagbibigay. Na kailangan pagka mayroon kang ibinibigay, kailangan yan ipapakita ang tao mo. Para magkaroon ng kapurihan. Di ba dyan sa mga nagbibigay ng libreng lugaw na yan, di kailangan pang picturean at ilalagay sa Facebook? Kailangan videohan na sila nagpakain ng libreng lugaw. Ala na po yun. Talagang dahil nga sila ang hinahabol nila ay magkaroon ng kapurihan sa mga tao. Mga kapatid, yung ganyang pagbibigay, yan po yung pagbibigay na mali. Opo. Ngayon, tayo po, ano po yung dapat nating maging motibo pag tayo nagbibigay? Kasi yung iba naman mga kapatid, ang naging mentalidad, magbigay ka para ikaw ay pagpalain ng Diyos. Diba? Yun yung panghikayat naman ng iba. Na dahil sa pagbibigay mo, ang pagpapala ng Diyos, ibibigay niya sa iyo. Ganun ba mga kapatid, ang dapat na maging motibo pag tayo nagbibigay na after ka lang sa pagpapala, hinahabol mo lang yung pagpapala kaya ka nagbibigay? Kumbaga parang transactional.
Oo, na magbigay ka para pagpalain ka ng Diyos. O tayo mga kapatid, ano po yung wasto at biblical na pagbibigay mga kapatid? Na ito nga yung ibig ng Diyos na ating matutunan sa Efeso 1:3. Basahin po natin mga kapatid. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Sa English, basahin natin ang 1:3, mga kapatid, ng Ephesians 1:3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Mga kapatid, pansinin po ninyo yung nakasulat sa English. Kaya ko binasa sa English. Ang nakasulat, who hath blessed us. Tayo palang mga Kristiyano, tayo po pala'y blessed na. Tayo po pala'y pinagpala na. Nasa atin na pala yung pagpapala. Amen. Lalo po nung tayo ay simula po nung tayo ay sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, naging mga anak na tayo ng Diyos, yung pagpapala na ipagkaloob na sa atin. Amen. Past tense na po ito Who hath blessed us. Ibig sabihin mga kapatid, yung ginagawa ng iba na magbibigay para pagpalain ng Diyos, mali iyon. Ang tama, kaya tayo nagbibigay dahil tayo po'y mga pinagpala na ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mga kapatid, maliwanag po ba yon? Ito yung mas maayos. Ito yung dapat na nasa isip natin. Kaya tayo nagbibigay, masaya sa pagbibigay. Kasi tayo po'y mga pinagpala ng Diyos. Bilang pagtanaw natin ng utang na loob, bilang paglingon sa Diyos na nagpala sa atin, kaya tayo nagbibigay. Amen. We give because we are already blessed. Amen. Tama po yun, Brother Jerry Liboon. Sa iba kasi, may napapakinggan akong mga born again, yun ang kanilang inibigyan ng diin. Pagpapalaing kayo ng Diyos pagka kayo ay nagbibigay. Sa mga Kristiyano po, matured Christian, sa pananampalataya, ang mentalidad ng mga matured Christians, yung pagbibigay na ginagawa nila, yun kasi yung manifestasyon na sila'y pinagpala ng Diyos. Amen. Kaya sa ating mga kapatid sa online, sa ating mga kapatid na dumadalo ngayon dito, tayo po ba'y mga pinagpala ng Diyos? Nasa atin na po ba pagpapala ng Diyos? Bilang ang pagpapala ng Diyos ay nasa sa atin na, ano ang makikitang ginagawa ng mga pinagpala na mga anak ng Diyos? Ang mga pinagpala na mga anak ng Diyos, ginagawa yung kusang loob na pagbibigay, masayang loob na pagbibigay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, mga kapatid. Ito po yung dapat nating maging mentalidad. Ito dapat nasa isip, nasa puso natin. Dahil sa pagpapalang nasa iyo, magbibigay po ako ng halimbawa. Para tayong basong puno ng tubig.
Tayong mga pinagpala ng Diyos, mga kapatid, parang basong puno ng tubig. Ano nangyayari pagka ang baso puno ng tubig? Di ba umaapaw? Umaapaw. Di ba? Kung saan nang tumatapon yung tubig na nandoon sa baso. Dahil, puno ka ng tubig eh. Tama po. Ngayon, tayo mga anak ng Diyos na pinagpala. Dahil tayo pinagpala, umaapaw sa pagpapala. May kusa na yung ating pagbibigay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. O mga kapatid, yun yung hindi naintindihan ng mga dati nating kasama. Kaya sila, pag pinag-uusapan itong tungkol sa pagbibigay, marami doon, nakukulitan. Dito ika sa amin, anlikulitan. Si Brad Melvin nung nasa barko, talaga namang tatawagan. Ngayon, tanongin si Brad Melvin kung dito, nung wala na siya makasama rito, merong ganong pagkakataon na siya tatawagan sa telepono at merong mga sasabihin. Merong mga kailangan na Brad Melvin, kailangan po natin ang ganito. Meron ho kasing mga tatalbog na tseke. Ayan, kayo mismo ang makakasaksi. Yung iba pang mga kapatid na nasama rito. Naranasan niyo po ba yung gano'n na merong mangungulit? Naranasan niyo po ba na merong mga ibabagsak na mga tickets ng concert na yan hindi na pwedeng ibalik at yan sold out na? Naalala ko na naman si Kapeding pag mga ganyang concert. Binigyan ako ng tickets ng concert ni Kapeding. Ewan ko na dyan si Kapeding. Pinuntahan ako dun sa bahay ko nung araw sa may Sabang, Milflora. Tatanghalian na. Naaawa naman ako kay Kapeding hindi pa makauwi dahil may dala-dala pang 5 pirasong ticket ng concert. Sabi ko, Kapeding, ilang piraso pa ba yan? 5 pa Brad Willie Ika ako makauwi kasi sabi ng manggagawa, dapat ito talagang mabayaran yan. Mabenta. Magkano ba ako isa? 300. Di 1.5. O sige ka, iwan mo na sa akin. Meron akong negosyo nung panahon na yun Sige ka, iwan mo na nang makauwi ka na. Nako, noong magkaliwaan na kami ng Kapeding, magkaabutan na. Tuwa Kapeding nakangiti Talaga namang masaya. Kasi makakauwi na siya di nung nakauwi na Kapeding, di ko kaagad tiningnan yung ticket. Basta nilapag ko lang doon sa mesa at ako muna kumain. Nung makakain ako, yung ticket tinignan ko. Sabi ko, saan ba ako'y concert na ito? Hindi ko naman natanong nung makita ko yung ticket ng concert, sa Bicol pala. Sabi ko, napakamot ako ng ulo. Naisahan ako ni Kapeding dito Sabi ko, may concert ni Hamilan sa Bicol. Dito sa Bulacan binebenta yung ticket. Sabi ko, ano ba ako ito nangyari na ito? Kasi bala ko yung mga tickets maipamigay para yung mga gustong manood. Akala ko dito rin sa Bulacan ng concert. Yung pala sa Bicol. Ayan po mga kapatid. Walang ganyan sa ating pagsasama-sama. Hindi kailangan na merong mga ganyan na mga TKDR nung araw, naglabas ng coffee table book. Yung mga paru-paro, mga tutubi, picturean. Nilagay sa coffee table book, 2.5 ang halaga. Ganon sila para yung mga miyembro mapalabas sila ang pere, di ba? Si Brad Ellie, nung panahon na yun yung mga lokal, dito sa Bulacan, papadalhan ng mga paninda mula Apalit. Yung kanyang mga lumpia. Dinala sa Bicol, dinala sa Laguna, sa Batangas, lasog-lasog na.
kailangan bayaran. Hindi na pwedeng ibalik. Panis na yung pansit, panis na yung spaghetti. Yung miyembro. Tayo mga kapatid, walang ganun. Ha? Mula nung mag-umpisa po tayo, 2010, hanggang ngayon 2026 na, 16 years na po, ano? Walang ganun na naranasan ng kapatiran. Bakit? Kasi, ang itinuturo ko sa kapatiran, yung nasa Biblia. Ha? Magbigay tayo, kusang loob, magbigay tayo, masaya ang ating puso sa pagbibigay, may pangako naman ng Diyos. Pagka nagbibigay tayo sa paraang itinuro ng Diyos, nandiyan naman ang kanyang pagpapala. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang mga sumasampalatayang mga anak ng Diyos, kaya nagbibigay kasi mga pinagpala na sila. Hindi sila nagbibigay kasi hinahabol nila pagpapala ng Diyos. Amen. Ayan. Sister Rowena Hamyas, pinagpala na po. Amen. O dapat ganyan po tayo mga kapatid. Yan ang ating nasa isip. Yan ang nasa puso natin. Ayan. Hanggang dito po ang ating paksa. Salamat po sa Diyos mga kapatid. Sa unawa na ipinagkaloob niya sa ating lahat. Diyan na po tayo mga kapatid. Yan na po yung ating maituro din sa ating mga anak. Na kaya tayo nagbibigay na masaya sa gawain ng Diyos. Sumusuporta sa kanyang iglesia dahil tayong lahat ay mga anak ng Diyos na kanyang mga pinagpala. Yan. Sige po mga kapatid. Tayo po ay